Yes, hey mga bro, welcome back once again. And this is Siguro Mili in Korea. And welcome to my vlog. Welcome once again sa Galawang Shipbuilder. So nandito tayo ngayon sa work. So nandito, ang ginagawa namin ngayon is yung unahan ng barko, which is C-block ang tawag dito, which is ship Sambon or C number 14. Kung idudugtong mo siya, ito yung harap ng barko. At may kahapon, ayan, natapos namin to. Tapos namin siya i-fit up. Ito lahat. At ngayon ay kinikirigi na. So ayan, kinikirigi ng ating kaibigan. Ayan. Hi, hello. Vietnam, Vietnam. Vietnam Saram. Nagkikirigi kasama ng Ajuma. So ang assignment ito ang assignment ko. Bali huhulugan natin, nakikita natin. Ayan, may mga hulog. So kailangan levelado siya. Saka bago mo siya weldingin. So napaka-importante nito. Ewan ko, di ko alam, pero kailangan may hulog. Basta may mga ganito, kailangan may hulog. Samahan nyo ako mga bro. Gagawin natin to. Kasi papakita ko sa inyo para meron kayong idea kung paano gumagalaw ang shipbuilder sa ganitong trabaho. Madali lang. Let's go! Yung unang ginagawa ko rito is titingnan natin, no, ang hulog kung saan tayo babatak, saan tayo magtutulak, or saan tayo, kung ano yung gagawin natin. Like for example, ang ibabaw ng chu ang tawag dyan, no, yung ibabaw ng hulog is 60, ang sa baba dapat 60 rin. Kaya like for example, kung ang sa ibabaw is 60, yung sa baba is 50, so kailangan natin magtulak sa kabila, na itulak natin siya para magkaroon tayo at makuha natin yung sukat na 60 mm po. Ayan. So magbibigay tayo ng tolerance na plus 3 mm para pag nag-welding kakain doon sa kabila. So instead na 63, magiging 62 siya. Kasi sa pag-fit up, lagi namin kino-consider yung result ng full welding kasi humihigop po yan. Ayan, yun yung pinaka-importante. Ito, simpleng trabaho lang to, pero mamumura ka rito kung mali yung gawa mo. Mamumura ka kung wala, dahil bakit? Wala ka sa hulog eh. Ayan, dahil na-check na natin kung ilan yung sa baba at nagpapahila, kaya gumamit ako ng lever block or leba sa Korea at saka clamp or clamp. Ayan, so nahila ko na. Titingnan natin kung tama yung sukat. Ayan, pag tumama na yung sukat, pwede nang i-welding yan. So ganyan lang mga bro, the same process sa tatlo na gagawin ko. Ayan yung pinatawag dito na Chu Neryo or Chu Hagen. Ito sa Korea. Ayan, so ini-welding ko na rito kasi ibig sabihin na nakuha ko na yung sukat na dapat kong kunin. So ganun lang kadali ang trabaho. Yun nga lang, napaka-simpleng trabaho, pero dapat kailangan bigyan mo ng pansin, kasi pag hindi ka rin marunong sa diskarte dito, matatagalan ka. I mean, hindi mo makuha kung ano yung tamang sukat o tamang tulog.
ganyan lang kami pag naghulog o nag-level sa aming ginagawa, hinulugan para tuwid, no? Para balance, para tuwid lahat yung mga ginagawa. Dito kasi sa shipyard, lahat ng mga bagay dito, hindi itatataking bago sa welding, lahat yan inuhulugan, katulad dito mga bro. Ito, isa-isa yan, lahat yan may mga sukat, may mga hulog bago siya weldingin. Ito yung mga bracket na yan. Yan nakatayo. Yan lahat may mga hulog po yan. Yan pati yung mga nandun sa likod, pati yan dyan, ito hulugan ko, ito yung natira. So ayan, at least naibagi ko sa inyo ang isang trabaho, no, dito sa shipyard na gamit ang lumang teknik, no, lumang kapamaraanan ng ating mga matatanda no, sa Pilipinas. Di ba katulad nga dati yung hose na mayroong tubig, yun yung level natin, ganun din ang ginagamit dito. Hulog kasi ito, ang block na to is levelado na sa baba, so kaya pantay na to siya, kaya kahit magulog ka lahat talagang pantay na. Yes, once again, this is your bro ng Korea, dito sa shipyard mga bro, at sana ay meron kayong natutunan at isa na ng mga trabaho dito sa loob ng shipping industry. So God bless everyone.